tunay po talaga ang kasabihang walang lihim hindi nabubunyag. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Maraming salamat po mga tagapanood sa inyong patuloy na pagtangkilik po dito sa ating channel at patuloy po tayong dumarami. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood at inyong babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Kasong kinaharap ni former senator at boxing champ Manny Pacquiao binalikan ng mga netizens matapos lumantad ang kanyang anak sa labas at humingi ng suporta mula sa ama. Panoorin at pakinggan ang buong detalye. Ang nakaraang isyu ni Manny Pacquiao ay ibinalita muli matapos ang kanyang di umano'y anak sa labas na si Eman Bacosa ay gumawa ng kanyang debut sa boxing noong ika-23 ng Setyembre. Sa pamamagitan nga ng pag-viral ng kanyang anak ay ito rin ang naging daan upang makausap ang ama na si Manny. Nauwi sa split draw ang unang laban ni Eman sa promosyon ni Manny, ang blow by blow, dahil sa pagpapakita ni Eman sa publiko. Muling lumabas sa social media ang nakaraang kasong isinampa ng ina ni Eman laban sa 8th Division World Champion. Sa pagkakataon din na ito, ay nakiusap ang anak sa labas ni Pacquiao na makausap siya. Matatandaan na noong 2006 nagsampa ng kaso si Joanna Rosa Bacosa sa Quezon City Prosecutor's Office matapos niyang sabihing hindi nagpapadala si Manny ng sustento sa kanilang anak, na si Eman pala. Ayon sa complainant, nakilala niya si Manny noong 2003 sa isang hotel sa Maynila kung saan siya nagtrabaho bilang waitress. Ang kanilang relasyon ay nagbunga umano ng isang anak, na iniulat na nakilala ni Pacquiao noong 2005. Sa counter affidavit naman na inihain ng kampo ni Manny, hindi makapaniwala ang world champion na idinimanda siya ni Joanna. The allegations of complainant are false and I could not believe that despite all the help he has given her and her child, she still filed the complaint. Idinagdag din nila na kahit na sinusuportahan ng Filipino boxing champion si Joanna Rose, hindi ito nangangahulugan na may anak na sila. Itinanggi rin ng kampo ni Manny na ang ipinakitang larawan ni Joanna ay hindi nagpapatunay na may relasyon ito sa kanya. Nabasura naman ang kaso matapos makitang walang probable cause ang korte para ipagpatuloy ang mga kaso laban kay Manny. Pero matatandaan naman na hinamon ni Joanna si Manny Pacquiao na magkaroon ng DNA test para magkaroon ng linaw at lumabas ang totoo. At kung sino nga ba ang nagsisinungaling o hindi. Samantala, ayon naman sa mga lumabas sa mga sikat na pahayagan na nakausap daw nila itong anak sa labas ni Manny na si Eman Bacosa, upang makausap ang ama at humingi ng tulong upang makilala din sa mundo ng boxing at para matulungan na rin ang kawawang ina. Matatandaan din na noong lumantad si Joanna Baseco sa publiko upang ipakilala nila ang anak ni Manny at para na rin sa sustento ay agad na gumawa ng aksyon si Manny Pacquiao at nagbigay agad kay Joanna ng ₱200,000. Bukod dun ay sinabi din ng kampo ni Manny na magbibigay din ito ng 10,000 buwan-buwan para sa ikatatahimik ni Joanna. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Eto lang po yan mga tagapanood ha. Kung talaga pong hindi ito tunay na anak ni Senator Manny Pacquiao, di si sana po lumaban po siya dun sa hamon ng babae na magpa-DNA test po sila. DNA test po sila nitong bata at saka siya para magkaalaman po kung anak niya po ba talaga o hindi. Kaso nga lang po hindi po ata nangyari yung DNA test na yun mga tagapanood. Bagkus nagbigay na lang po ata ng ₱250,000 at yung 10,000 nga po daw monthly. So, ibig sabihin, doon pa lang sa ginawa action po ni Manny Pacquiao na nagbigay na lang ng pera instead na lumaban doon sa DNA, sa sarili niya po, nalalaman niya na anak niya po ito at nagkaroon sila ng relasyon na may nangyari po sa kanila ng babaeng ito, ng nanay po ni Eman Pacquiao.
Di ba po mga tagapanood? Kasi simple lang po yan mga tagapanood. Kung ikaw po lalaki at siguradong sigurado ka po na wala namagitan sa inyo ng babae na yon, o sigurado ka kahit sabi mong may namagitan sa inyo, may nangyari sa inyo, at sigurado ka po na hindi mabubuo yun, malakas po talaga ang loob mo na labanan, mag-DNA test kayo, di ba? Siyempre, alam na mo sa sarili mo na hindi magne-negative yun eh. Kasi wala talagang nangyari sa inyo at di nagbunga yung ginawa ninyong pagmamahala noon. Hindi po ba mga tagapanood? Pero dahil hindi ka nga kumbinsido sa sarili mo at tingin mo talaga ay parang positive, mukhang ako talaga yung tatay. Kasi doon pa lang, malalaman mo yan mga tagapanood. Eh. Malalaman po talaga na lalaki at ng babae yan. Kung talagang nagbunga yung nangyari po sa kanila. Kaya nga po sa tingin ko mga tagapanood, ito sarili kong opinion, kaya nga po nung time na yun, hindi lumaban o hindi po talaga pumayag si Senator Manny Pacquiao doon sa hamon ng babae kasi sigurado po siya sa sarili niya na anak niya to si Eman Pacquiao. Ito po yung nakikita ko mga tagapanood at gaya nga po ng sinabi ko kanina, ulitin ko po ulit, kung talagang desidido siya o sure siya na hindi niya to anak, dapat doon pa lang po sa hamon ng babae, nung nanay po ni Eman Pacquiao, di lumaban po siya, 'di ba, sa hamon na DNA test po. Para nagkaalaman po sila doon pa lang sa umpisa, mga tagapanood. Marami pong nagsasabi, marami pong magbabas diyan, sasabihin, mayaman lang po kasi si Manny Pacquiao kaya hinahabol ng pamilya ni Eman at nakilalanin siya bilang anak ni Manny Pacquiao. Hindi po 'yan mga tagapanood. Bilang ikaw, bilang isang anak o isang bata na isinilang dito sa mundo, siyempre karapatan mo malaman kung sino yung tunay mong magulang. Karapatan mo kilalanin ka ng iyong mama, ng iyong papa, ganun po yun mga tagapanood. Regardless po yan sa estado ng buhay, mayaman man o mahirap. Nagkataon lang po, mayaman at sikat po si Sir Manny Pacquiao. Kaya masyado nilang binibigyan ng issue. Pero sa katotohanan dyan mga tagapanood, maski man ako kung sakasakaling anak ako sa labas ni Manny Pacquiao at sino mang tao dyan, ganun din po ang gagawin ng nanay ko. Ipapakilala po ako. Siyempre, magtatanong po yan eh. Magtatanong po yung bata. Sino po yung tatay ko? Wala po ako. Lumalaki po ako na hindi ko po nakikita yung ama ko. Natural, di ba? Ipapakilala mo talaga. So nagkataon lang kasi sikat po si Sir Manny Pacquiao at siyempre nung mga time na yon ayaw po masira no, ni Sir Manny yung kalagayan ng pamilya nila dahil tumatakbo po siya sa politika. Siyempre, pagtatakpan po yun, andyan po yung i-deny. Siguro naman po ngayon mga tagapanood, panahon na para tanggapin niya. Malaki naman na po yung bata eh. Actually, nagbo-boxing na nga po, di ba? Dapat ngayon po, ipakita naman nila yung paninindigan na pagiging ama. Di ba alam kong matuwid siyang tao eh. Di ba? Makadiyos siya na nampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Alam naman po ang utos ng ating Panginoon, di ba? Maging mabuting tao, mahalin ang ating kapwa. O sige, kahit di na lang mahalin yung sarili niya bilang anak, mahalin niya na lang at bilang kapwa, di ba? Tanggapin niya yung katotohanan mga tagapanood bilang matuwid ka na tao. Tanggapin mo na at ituwid mo yung mga pagkakamali mo noon at tanggapin mo na itong batang ito lumalapit sa iyo ngayon tunay mong anak. So yun lang po mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.